So, bago tayo magsimula, pwede nyo ba akong samahan at tayo po ay tumayo para basahin po natin ng ating salita na binigay sa ating Panginoon para pagbigay po galang sa kanyang mga salita. Basahin natin. If you have your Bibles, makikita po natin siya sa Luke. Bakit ayaw? Bumaba ba, Mel? Pakipindot na lang dyan. Yan. Sa Luke chapter 17. Verse 1 until verse 4. Ako ang unang magbasa ng isang verse, tapos susunod kayo sa pangalawang verse, tapos ako ulit, vice versa tayo, okay? Verse 1, Then he said to the disciples, It is impossible that no offense should come, but woe to him through whom they do come. Take heed to yourselves. If your brother sin against you, rebuke him, and he repents, forgive him. Verse 4, And if he sin, Amen. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon Diyos. Let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord, for this word na iyong binigay sa amin this morning na siyang pagugulay-gulayan namin, Panginoon Diyos. I pray that, Lord God, you'll open our spiritual ears, Lord, our minds, our hearts, O Lord God, upang sa gayon, Panginoon, as we receive your word, it will not bring insult to us, Lord God, but it will correct us this morning, O Lord God. Kung ano man ang mensahe mo sa amin, Panginoon Diyos, nawa, Panginoon, ay may tanim ito, Lord God, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, Lord God, at ito ay sisibol, Panginoon, at hindi manatiling seed dyan, but it will grow in us, Father God. I pray also that, Lord God, hide me under the shadow of your wings. Na Lord God, hindi yung aking mga kahinaan na makikita dito sa harap na ito, Lord God. Ngunit ikaw lamang, Jesus, ang may tatahas para sa iyong kadakilaan ngayong umaga. Kaya Lord God, we thank you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Let's all be seated. Amen. So, as you can see here, wag nating patatagalin para makarami tayo. Time check, 11:35 sa ating relos. Sa mga bagong relo dyan, mabruk. Sa mga blessing na yan, ano? As we can see here, Jesus is teaching His disciples the seriousness of causing others to sin. Yung ikaw mismo ang makakatisod ng iyong mga kapwa. Amen? And this emphasizes that it's crucial to avoid leading others to wrongdoing. And that forgiveness should be offered generously. Kasi kung nakikita natin dyan sa last verse, you shall forgive him. Diba? Amen? Because what the Lord wants is that there is unity in His children, in the body of Christ, and in the church. And I believe this is also what the Lord is trying to tell us this morning. So are we ready, church? Para tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. No? So the title of the message this morning, basahin nating lahat. Are you offended? Sa Tagalog, anong ibig sabihin yan? Nasaktan ka ba? Mukhang walang nakasagot. Nasaktan ka ba, kapatid? Na-offend ka ba kay brother or kay sister? Offended, according to Google University, is a feeling or expressing hurt, irritation because of perceived wrong or insult. Yung inakala mo, ginawa niya to, na-offend ka. Amen. Are we still there? Yung nairita ka sa forma niya kasi bago yung sapatos niya. Nakakasilaw sa mata. Bago na naman ang sapatos, bago na naman ang kanyang relo. Bakit ba yan? Di ba? Na-insult ka, na-offend ka. Bakit? Wala namang ginagawa si kapatid. Tama ba?
So the question this morning for each and every one of us, are you offended? Did you know that offense is the enemy's most deadly, deceptive trap? Pag sinasabi natin deceptive, nalilinlang ka. And it is the most deadly kasi hindi mo alam, hindi mo namamalayan, nagkakasala ka, kapatid. Pag na-offend ang tao, they feel angry. Amen. They feel bitter. Ampalaya. Maraming nasasabi sa'yo, wala ka namang ginagawa, but they feel bitter, causing problems in relationships. So ang plan ni Satan is to trick Christians para mag-focus sila sa sarili nila. Nagkakaroon ka ngayon ng self-pity. Hindi ako sinama sa outing doon sa Dunkin Donuts. Naiwan ako. Nag-self-pity ka na ngayon. May fellowship doon pero naiwan ako. Sila-sila na lang. Ano ba yan? I'm just one call away pero wala naman lang nagparamdam. Yan ang sinasabi ko. At sa maling nagawa ng iba, yung mga offended, hindi nila na-realize yan kasi masyado silang nakafocus doon sa nakasakit sa kanila. Are we still there? Amen. Sabi ng aking matalik na kaibigan na si John Bevere, an offended heart is the breeding ground of deception. Pag offended daw ang puso, dito daw nagsisimulang mga anak ang deception. Deception meaning, yan, binagsak pa, means having the power to cause someone to accept what is false. And as true, yung mali daw, ginagawang tama, and the invalid, valid. Yung mga mali, ginagawang tama. Nakuha ba natin ang ibig niyang sabihin? Yung mali daw, nagiging tama sa kanila. At yung mga tama, nagiging mali. That's how deadly this trap is. Ito yung deception ng kalaban. So today, let us discover what the Bible is telling us about offenses. Nasa Biblia rin pala yun, ano? Akala natin wala lang, okay lang, no? Na dumadaan lang yung word na offenses, but meron yan sa Bible. So this morning, wag nating habaan para hindi nyo rin makalimutan two things I would like to share to you kung ano ang sinasabi ng Bible sa atin. Number one, are we there? Dapat mag-take note tayo because it will help us if we are offended. Kung hindi ka offended, pwede mo rin itong ma-share sa mga taong na-offend na akala nila ay pinagdamutan sila ng mundo. Number one, let us remember that always offense will surely come. Masasaktan ka at darating yan. It will surely come. Anong sabi sa ating verse? Para meron tayong supporting. Baka sabihin nila, gawa-gawa natin to. Verse 1. Then he said to his disciples, Jesus was speaking to his disciples, it is impossible that walang sumasagot. No offenses should come. But woe to him through whom do they come. Here Jesus warns his disciples to be aware of offenses. To be aware of the opposition. Merong mga oposisyon sa buhay. Be aware of the stumbling blocks sa iyong buhay. May papadala yan. May gagamitin si Lord. Maaring tao, maaring situation para lumabas yung feeling na yan na nakabaon dyan, na ma-offend ka. Kasi hindi yan lalabas, natutulog lang yan sa iyo kung walang mga circumstance. Tama po ba? Amen? So, sino bang nakaranas niya na na-offend ka? Lahat tayo. Amen? Well, good news. Good news. Sabi ni Jesus, normal yan. Amen? And the Greek word of offend, ang sabi rito,
is scandalon. Meaning, it's a part of the trap to which the bait was attached. Kung merong pain dyan, it's part ng trap. Hence, the word signifies laying a trap in someone's way. Amen? Yung parang pinapainan ka lang. Amen? Akala mo okay lang. Amen? Kasi hindi naman darating si Satanas ng may pangil. Amen? Maaring dumating si Satanas sa pamamagitan ng sexing babae. Diba? At saka, yun na, magkakaroon ka ng sexual immorality. Amen? Or maaring darating si Satanas sa pamamagitan ng iyong co-church members. Sobrang gwapo. Na-offend ka ngayon kasi mas gwapo siya. Dati ikaw yun lang yung gwapo sa church eh. Ba't dumating tayo doon? Hallelujah! Di ba? Tapos matangkad pa. Amen! Pinagpala pa. Amen? Ito yung sinasabi natin, it's a trap, it's a deception from the enemy na hindi mo namamalayan, nagkakaroon ka ng poot, ng galit sa iyong kapwa. Amen. Sabi mo, mukhang mas magaling siyang magbigay ng mensahe sa akin. Dati ako lang magaling dito. Na-offend ka ngayon na merong mas magaling mag-share ng word dito sa harap. So, that's why in New Testament, offend is described as the entrapment. Amen. Pag alam nating entrapment, may patibong para ikaw ay mahulog. Amen. Used by the enemy, and it is a tool that is used by the devil for captivity. Para makuha niya ikaw. So here, Jesus is reminding us to this kind of difficulties, no? As a Christian, mahirap talaga. Meron talagang mga taong matitisod ka. Sabi mo, ano ba yung asawa ng pastor na yan? Ayaw mo magsimba doon? Ba't ka na ugali niya? Akala ko ba asawa ng pastor? Walang kapintasan, walang kamalian. Amen? So, itong sinasabi ni Jesus, it will surely come. At meron din sinabi si Jesus sa mga taong nagkukos ng pagkakasala ng ibang tao. So, it's a tie, no? Ngayon, ikaw na naman ang nag-cause ng pagkasala. Kasi baka sabihin nyo, mukhang one-sided coach, O ito, para sa iyo, kung yung mga tao nag-cause ng pagkasala sa iyo, basahin natin sa verse 2. Ang sinasabi sa verse 2, it would be better for him if a millstone were hang around his neck. Mas mabuti pa daw na lagyan siya ng tali, lubid sa kanyang liig na may bato at he's thrown into the sea than that he should offend the one of these little ones. Mas mabuti pa daw talian siya ng bato sa liig at itapon sa dagat kaysa naman makaka-offend ka ng mga bata. Pero hindi to ang literal na ibig sabihin niya na. Baka sabihin mo, talian ng bato si Kuya Jeffrey kasi pasaway ito, na-open ako sa kanya. Ilagay ito, itapon sa dagat. Kasi na-open yung mga batang Kristiyano. Hindi. It is just a metaphor na ginawang example ni Jesus. But it serves as a warning. A strong warning sa atin na kagaya sa atin yung mga matatagal na sa pananampalataya. Amen? It shows the seriousness of the harm caused by leading others to sin. Na nagdudulot ka na magkasala si kapatid sa mga ginagawa mo. The little ones na tinutukoy dito are those who are young spiritually. Yung mga bagong tanggap kay Kristo, no? The new believers. So kung ikaw daw na nagkukos nito at magkasala yung mga kapatid mo sa Panginoon, lalo na yung mga bata pa sa faith, sabi ni Jesus, mag-ingat ka. Amen. So bilang Kristiyano, mag-ingat din tayo na hindi matisod yung ating mga kapatid. Hindi lang yung palagi na lang ikaw feeling mo offended palagi. Amen. Pakisabi sa katabi mo, mag-ingat ka. Lingunin mo. Lingunin mo. Ay,
Mag-ingat ka. Hindi dapat tayo ang dahilan na ma-stumble ang mga kapatid natin sa Panginoon. Amen? Because there are two kinds of offended people. Are we ready? Una, sa mga offended people ay yung literally na those who have been treated unjustly. Ito yung mga taong nakikita talaga natin na nasaktan talaga kasi hinampas o ano man, mistreated unjustly. Very obvious na na-offend sila sa pambabastos. Amen. At ang pangalawa, this second type of people, ito yung mga those who believe they have been treated unjustly. Ito yung mga taong naniniwala sila na treat sila ng hindi maganda kahit hindi naman. Yung sa tingin lang nila na na-offend sila, merong ginagawa, pero hindi naman. And these people believe in their heart that they have been wrong. And often, their conclusions are drawn from inaccurate information. Sabi ni Kuan, ikaw na yung mastermind ng pampagwapo doon sa kabilang barangay. So, na-open sila. Hindi naman nila alam na siya talagang may sabi nun. Amen. Sabi ni Kuan, mas gwapo daw si Kuan Kaya na-opened ako. Those who believe they have been treated unjustly. Amen? These are the people who judge by assumption. As I assume na ito yung gusto niyang iparating. I assume ito talaga yun Kasi nakikita ko sa body language niya, gusto niyang palitan ako dito as pastor I assume. Amen? They judge by appearance and they judge by hearsay. Yung sabi-sabi, amen? Narinig ko may ginagawa daw sexual immorality. Narinig mo na lang pala Wala kang pruweba. Dito ang kwento kinasal na pala si Kuan, si kapatid. Pagdating doon sa unonoy, nabuntis pala. Nanganak na. Kahapon lang ikinasal, pagdating doon sa kabila, nanganak na. Isang taon na nga pala yung anak So you see how dangerous our assumption. Ang tanong ko sa iyo ngayon, nasaan ka sa dalawang grupo ng taong ito? Either you are in the letter A or you are in the letter B. Sana wag naman dyan sa letter B, na nag-assume ka lang. Kasi in reality, maraming mga Christians ang ganyan. Because of offense, di sila nakapag-function ng maayos sa kanilang mga ministry. Amen? And dami naman sanang gawin sa ministry, pero inuuna yung mga personal nilang karera, emosyon, amen, hindi na nila nagagawa yung calling na dapat to win souls and make disciples. Nagkakaroon ngayon ng division inside the church na dapat magkakaroon ng unity. You know why? Bakit? Because of the wounds and hurts. Sa liit na sugat na yan, lumaki ng lumaki. May diabetes yata, hindi gumagaling yung sugat. Ang liit lang naman sana ng sugat. Amen? Na ang nag-cause ay offense. And usually, kung tinanong mo, sino ang nagka-offense sa kanya? Minsan, hindi niya na nga masagot Hindi niya na masagot Kung masagot niya man, ang sagot niya, usually those who are close to them, because the closer the relationship, the more severe the offense. Tama po ba? Mas malapit sa iyo yung tao, mas natingin mo, nasaktan ka niya. Amen? Tama ba? Pero pag stranger ang nakasaging sa iyo sa daan, wala lang, baka mayroon lang siyang dinadalang mabigat. Okay lang. Pero pag natingin mo, gwapong-gwapo talaga, maganda talaga yung sapatos niya, pag nasagi ka, yabang talaga. Ang yabang talaga. Sinagi talaga para mapansin yung bagong sapatos niya o yung bagong relos niya. Amen. So, magugulat ka that the greatest hatred ay nabuo dyan
Yung sa mga close relationship mo. Example, brother against brother. Amen. Friend against friend. Son against their father. Kasi close kayo, akala mo okay na eh. Tapos itong nangyari, di ba? Isali na natin dyan, yung mga Christian against Christians. Your co-church members. Amen? And even Jesus made it very clear that it is impossible to live in this world and not have an opportunity to become offended. Imposibleng mabuhay ka dito sa mundo na hindi ka ma-offend. Offense will surely come. Malinaw doon sa ating binasa, kaya dapat lagi kang handa. Ang tanong, handa ka lang. Handa ka ba? Amen? Kasi ang masasabi ko lang, handa ka lang pagpuno ka ng pagmamahal ng salita ng Diyos. If you have the fruit of the Holy Spirit, wala kang isiping hindi maganda sa iyong kapwa. Tama ba? So number 2, yan, una lang. No? Number 1, offense will surely come, and what do we need to do? Pag dumating ang offense na yan, pag na-offend ka, anong gagawin mo? Ang sabi doon na naman sa ating binasa kanina, pay close attention to yourself. Hindi sinasabi doon na dahil na-offend ka, pay close attention to your enemy, to others. Hindi. Pay close attention to yourself. Sabi sa Luke 17 verse 3, take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. Take heed to yourselves, meaning to pay attention or to be careful. Amen? So, kinakausap ni Jesus ang kanyang mga disciples directly. So, tayo rin ito, kinakausap ni Lord directly. Pay attention or to be careful. Kasi kung anong lumabas sa iyong bibig, yun ang nilalaman ng iyong puso. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, nadala lang ako sa emotion ko. Yun ang laman ng puso mo, kapatid. Kaya nasabi mo ang mga bagay na hindi maganda. Amen? And He warns them that this spirit of offense will surely come at any time. Because ang daming mangyayari pag ang tao offended na. Hindi na clear ang kanyang iniisip. And this is where the enemy will come. That's why Jesus said, pay close attention or to be careful. Take heed to yourself. Amen? Dahil ang alam ng Diyos, ang effect nito sa tao, sa pamilya, sa church, malaki. Amen? Malaki. Ang church nadidivide, nagkakahiwa-hiwalay because of the offense. Amen? Kasi totoo naman, pag offended tayo, nakatingin lang tayo sa taong naka-offend sa atin. Tama po ba? Kung tama ka, i-type mo dyan, Amen! Hallelujah! Woo! Kasi may tendency tayo bilang tao na nakafocus ka lang doon. Para kayong kabayong may renda dito sa kanyang harap. Hindi ka na nakafocus dito sa gilid. Focus ka lang sa harap. Naka-close-minded ka. That's why we need to pay close attention to what? Ano ba ang dapat nating babantayan? Pay close attention. Una doon, our emotions. Yung emotion mo, kapatid, maghunos dini ka. Amen. Hindi yung na-offend ka kung ano lang, putot kutsinta lumalabas sa bibig mo. Kristiyano ka pa naman, may putot kutsinta ka pa rin. Amen. Pangalawa doon, your words. Pay close attention to your words. If you are offended, mas mabuti pang isara mo na lang yung bunganga para wala kang magawang kasalanan. Amen? Because once offended, be very careful. Mag-ingat ka talaga.
Kasi hindi mo alam yung ginagawa. So ano ang gagawin natin? What to do if your brother or sister, ipalagay na lang natin, kaya mayroon tayong dalawang sister, akala ko mga brother na lang sin against you, ano daw ang una natin gawin? Number 1 or letter A, kung na-feel mo na offended ka, para hindi ka magkasala, anong sinasabi? Basahin natin lahat. Lakasan natin. Rebuke with love. With love. Hindi yung nag-rebuke ka nga, galit ka naman, kasi full of emotion ka, wala rin yan. Dapat with love. Kasi ang sabi dito, di ba? Rebuke him. And if he repents, forgive him. Sabi sa Tagalog, pagsabihan mo. Amen. Hindi mo pagsabihan yung ibang tao. Pagsabihan mo yung concern. Kung meron ka problema kay coach, pagsabihan mo, coach, mukhang hindi ko nagustuhan yung mensahe mo. Tinamaan talaga ako kanina. Mukhang ako ba yun, coach? Ako ba talaga yun? Pagsabihan mo. Pag may galit ka kay Kuya Jeff, pagsabihan mo. Hindi yung sabihin mo kay Kuya Ken, ano ba ginagawa ni Kuya Jeff? Ba't gano'n yan? Nag-practice naman tayo Pagsabihan mo, direkta si Kuya Jeff. Hindi mo sabihin sa kapatid mo, kasi kung ganyan, naggagasip na tayo, nagkakasala pa tayo. Amen. Pagsabihan mo, itama mo, sabihin mo yung nakikita mong mali, mismo sa kanya, rebuke him. With love. Go straight to the person involved. Hindi yung imamarites mo. Dami mo nang sinabi, kapatid. So, para masolve yung problema, yung dalawa, go straight. Amen? Dapat ito yung ginagawa natin. Lalo na if you are a leader sa church. Go straight to the person involved. Hindi yung marami pa kayong pasikot-sikot, paligoy-ligoy pa. Amen? Kasi, pagpasa-pasa ang kwento, ano ang nangyayari sa dulo? Nanganak na, 1 taon na nga daw kinasal pa lang dito. Amen? So, how to rebuke with love? Use the build, break, build principle. Hindi nyo yun alam siguro. O ito na lang, sandwich principle. Yan. Sandwich. O, build, break, build principle. Pag gusto mong i-correct si kapatid, sabi mo, Brad, ang ganda ng paawit natin. Woo! Ayos, Brad. Okay masyado. I-break mo. Pero mas maganda sana kung ginanito mo yun, no? Kiniliti mo pa ng malalim. O kung huminto ka pa doon sa bridge, mas maganda siguro yun. Amen? Tapos, i-build mo ulit. So, Brad, mag-practice ka. Practice ka ulit. Amen? Ihasa mo yung skills mo. Are we there? Amen? Build, break, lift up ulit. Hindi yung build, break ko lang. Puro lang tayo build, break. Kaya maraming simbahan ang nagsasara. Kasi walang build, puro lang break. Amen! Woo! Hallelujah. Pakitype dyan, amen. Hindi ako galit, pero ito yung sinasabi ni Lord para sa atin. As Christians, anong sabi? Sa Matthew chapter 18, in dealing with sin in the church. So, hindi ko ito sinabi. Nasa Biblia ito. Anong sabi dyan? Basahin ko sa inyo para malinaw. Huwag na tayo magsabay-sabay. Mamaya, iba pa yung nabigas. So, Matthew chapter 18, verse 15 hanggang 17. Ang sabi dyan, if your brother or sister sins, hindi lang isa, sins, go and point out their fault. Kung ang kapatid mo ay nagkasala, ituro mo anong niyang mali. Just between the two of you. Ang tanong, ginawa mo ba yon? Mukhang hindi ko narinig na ginawa niya. Bahala na si Lord sa kanila. If they listen to you, kung nakinig daw siya, you have won them over. Hindi yung itakwil mo siya sa iglesia dahil hindi mo nagustuhan. Yung si kapatid. So, verse 16,
But if they will not listen, eto na, pag hindi na kapatid, pinangaralan mo, ayaw makinig, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Magdala ka ng 2 o 3 na kasama. Pero hindi pwedeng kahit sino-sino lang nakasama. Dapat credible. Maaring yung pastor, yung deacons, yung elders. Huwag mo na isama yung Marites. Kasi kung si Marites ang isama mo, madagdagan pa ang problema. Amen? And verse 17, if they still refuse to listen, even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Doon mo na siya huhusgahan. Pero mukhang walang nangyari, no, na dinala natin dito yung may sala sarap. Ikaw kasi, ang tigas ng ulo mo, ginawa mo yan. Wala namang nakatayo dito, di ba? Kasi dinadaan natin sa mahusay na usapan. With love. Amen? Pero yung hindi pa nga nakausap, nahatulan na, anong tawag natin doon? Sino ang judgmental ngayon sa atin? Amen? Kaya dapat mag-ingat ka. Amen? Woo, hallelujah. Mahirap magtayo dito sa harap, no? Kasi akala nyo madali lang na isi-share to. So dapat natin in-normalize that we should go straight to that person. Amen? Pumunta ka direkta sa kanya. Amen? So letter A, ano yun? Rebuke with love. Pangalawa, dito tayo medyo mahihirapan kasi yung iba talaga, may pride talaga eh. Ma-pride talaga. Ang sabi doon sa pangalawa, una, rebuke with love. Pangalawa, basahin natin, only, parang load lang Nagpa-only load nga po dyan. So eto mga kapatid, ang sinasabi sa atin, only forgive. Hindi mo sabihin, napatawad ko na 1 beses, okay na yung coach. Bahala na siya. Ayaw talaga makinig eh. Bahala na siya. Ayaw ko na siyang pansinin. Ang sabi sa ating verse, in verse 4, kasi 4 na verse lang tayo, di ba? In verse 4, and if he sins against you 7 times in a day, wow, grabe no? Bakit kaya 7 times in a day? Kasi alam ni Lord na nature talaga natin bilang tao na magkakamali at i-offend ka at magkasala ka. Amen? So sabi niya diyan, 7 times in a day and 7 times in a day returns to you, yung nagkasala sa iyo, saying, I repent, anong gagawin mo? Ano? Malinaw. Basahin natin. You shall forgive him. Coach, mukhang, mukhang okay na sana, coach, pero dito mukhang lumalaban, Lord. Lumalaban, coach. Aking laman. Hindi pa kasi ako nakakaganti. Kailangan kong makagante para ako makaforgive. Lumalaban pa. Patawarin nawa ako ng Panginoon. Hindi ko nailunod yung isang kamay kasi hindi pa ako nakakagante. Amen! Woo! Hallelujah! Ang sarap nung gustong iparating sa atin ni Lord, ano? Mayroong pinaparating si Lord sa atin eh. Sabi ni Jesus, you shall forgive him. Patawarin mo. Ano bang meron na hindi mo mapatawad-tawad? Si kapatid, si pastor. May nasabi ba si pastor doon sa mensahe niya na na-offend ka talaga? Amen? Piling mo lang yung kapatid. Amen? Piling mo lang yung na-offend ka. Amen? You shall forgive him. Kasi kung nag-usap na kayo, humingi ka na ng tawad doon sa taong naka-offend sa'yo, patawarin mo. Amen? Patawarin mo. Huwag nang maging historical. Ikaw kasi, 7 years ago, ginawa mo sa akin to. Inakusahan mo ako nagnakaw. Yan ang sinasabi ko. Nagiging historical. Inaalala yung mga mali. Yung mga previous na ginawa. Amen? May kilala ba kayong taong ganon?
Wala nang ginawa, kundi saktan ka. Yung mga ex nyo, ganun ba? Mga love life dyan. Namumuro na ba? Diba? Ang tanong, namumuro na ba? The key is only forgive. Because at the end of the day, hindi mo na yun pananagutan. Hindi mo na yun pananagutan sa Panginoon, na ang malaga doon, yung ginawa mo yung parte mo. Pinatawad mo siya. At nagpatawad ka, nirebuke mo with love. So wala kang sama ng loob sa taong yun. Di ba? Ang gaan ng feeling. Samantalang silang bigat ng pakiramdam sa'yo. Di ba? Amen? So, pagharap mo kay Lord, clear ka. Wala kang dinadalang galit, puot, offense, offended. Wala eh. Are we still there? Can I hear an amen? Palakpakan natin si Lord. Mukhang hindi solve yung palakpak niyo. Mukhang napilitan ng, malakas pa! Woo! Hallelujah! Because in a world where offense is unavoidable, hindi natin maiiwasan, it is essential to approach this situation with care and self-awareness. Dapat aware ka talaga sa anong pinagsasabi mo. Because if we fail to exercise forgiveness and genuine reconciliation, we are missing the mark. Kasi sabi mo, pinatawad ko na. Pinatawad mo. After next month, away na naman kayo. Para kayong mga asot pusa. Inabot na lang ng ilang taon. Magre-retire ka na lang. Mag-i-exit ka na lang sa Saudi. Away pa rin kayo. Amen? Dapat aalis ka sa lugaring ito with peace, with love, with comfort. Hindi yung puro sakit ng loob. Iniwan mo sa mga tao dito nung umalis ka. Or kung ikaw na alis ka na lang, masakit pa rin sa dibdib mo. Hindi ka nakakaganti. Ang sakit. Woo! Hallelujah. Missing the mark means failing to meet the standard set by God. That's why if we neglect this, pag pinabayaan daw natin ito mga kapatid, ano ang mangyari? We fall short of the ideal love, compassion, and restoration. Wala yung fruit of the Holy Spirit. Naget ba natin ang message? Amen. Praise God. So, our conclusion this morning, ito yung sinasabi sa atin ni Lord. Offense will surely come, so pay close attention to yourself, that you do not commit sin. Kasi okay lang ma-offense eh. Okay lang ma-offend. Pero tandaan mo na habang na-offend ka, be careful na hindi ka magkasala. Amen. Amen. Praise God. So paano ba natin i-apply yan? Kasi dapat meron tayong application sa salita ng Panginoon. Kasi hindi naman pwede natin, yes, offense will surely come. Nag-pay attention ako, binantayan ko, hindi ako nakakommit ng sin. Pero paano ba natin yan i-apply ngayon? Application. Basahin natin lahat. Forgive. Magpatawad ka. Magpatawaran kayo. Amen? Kasi nung ginagawa ko ang mensaheng ito, masyadong mabigat. Mabigat sa akin kasi merong mga taong na-offend sa akin. Hindi ko namamalayan. Gwapong-gwapo pala sila sa coach nyo. Wala namang buhok. But woe to them. Sabi nga doon,
Kahit na matanda na sila sa pananampalataya, let's forgive. Forgive, hindi ko na sinali, and forget. Para makuha natin yung true reconciliation. At kung nakasakit din naman ako sa inyo, patawarin niyo ako. Forgive me. Amen? Forgive me. Kausapin niyo ako. Open naman yung Facebook ko, di ba? Hindi naman nakasara. Hindi naman nakarestrict yung mga tao sa kuwan ko. Kausapin niyo ako. Kung mayroon man akong nagawa na hindi maganda sa inyo, kausapin niyo ako. Huwag yung ipagmamarites mo doon sa kabilang barangay. Ganito kasi si Coach Gwapo kasi wala tayong magawa doon. Amen. So why don't we all stand as we close? Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord, sa iyong salita. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Let's all bow down our heads in prayer. And before we will close this service, this sermon, why don't we reflect, no? Buksan natin yung ating mga spiritual minds. And let's check ourselves kung meron ba tayong mga na-offend na mga tao. Or sa tingin mo, offended ka sa ginagawa nila. I-check natin. Kasi mamaya, na-fall ka na doon sa deception, sa trap ni Satan, ano? Because I told you, this is the entrapment of the enemy. That we fall in this kind of deception na yung offense. Kaya let's search our hearts. Kung na-offend man tayo, let's forgive those persons na naka-offend sa atin. And if we are feeling offended sa mga tao namang natingin natin na naka-offend tayo, humingi rin tayo ng tawad sa kanila. Para sa gayon magkaroon tayo ng restoration in relationships. Hallelujah. Magkaroon ng genuine repentance. Kasi pangit yung mamamatay ka na lang, dadalhin-dalhin pa natin itong mga sakit ng loob natin sa bawat isa. So right now, let's ask the Lord, the Holy Spirit, to seek us. Hallelujah. And talk to Him. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you for your word, Lord, na aming pinagulay-gulayan ngayong umaga, Lord God. Thank you, Lord God. Help us, Father, na Panginoong Diyos, we will not fall into the trap of the enemy, into this kind of deception, O Lord God. Lord, thank you for reminding us that offense will surely come in our lives. Being a Christian, being a follower of Christ, meron talagang mga tao, Lord, na iyong ipadala or situation na itong offense, Lord God, ay magagamit sa amin. Thank you also, Lord God, for reminding us to pay close attention, Lord God, to our emotions, Lord God, to our words, na, Lord God, hindi kami magkasala, Panginoon Diyos, sa aming mga nararamdaman. I pray also that, Lord God, teach us, Lord, as a Christian, Lord, to give that boldness, oh Lord God, to speak to those people who offended us, oh Lord God, na sa tingin namin, Lord God, nakasakit sa amin, Panginoon Diyos. Nawa, Panginoon, ay mapatawad nila kami, Lord God, na magkaroon, Lord God, ng kapatawaran sa bawat isa, Panginoon Diyos. Na Lord God, hindi namin to dadalahin, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo. Kaya Lord God, thank you
for teaching us this morning, O Lord God, once again of your word, O Lord, for the fresh revelation of your word. Nawa, Panginoon Diyos, selyuhan mo ito, Panginoon, sa aming mga puso. That, Lord God, hindi tumanakaw ulit ng kaaway. I pray that, Lord God, the fruit of the Holy Spirit will manifest in our lives, O Lord God. That there will be compassion against brothers, against sisters, against our parents, O Lord God, o sa kung sino man, Lord God, na nakasakit sa amin, our co-workers man ito, Panginoon, relatives man namin to, Panginoon, mga boss man namin to, Lord God, or churchmate man namin to, Panginoon. Help us, O Lord God, in this situation, and remind us always, O Lord God, that like you, Lord God, you forgive us from our sins, O Lord God, na ma-apply din namin ito, Lord God, sa aming mga buhay, that we could forgive those who have offended us. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat once again, Lord, for using me this morning to share the word to your people. Not my word, O Lord God, but your word. Thank you, Lord God, for the Holy Spirit na siyang naggabay sa akin ngayong umaga, Panginoon. To you alone, Lord God, be the glory. Without you, Lord, I am nothing. Kaya thank you, Father God, for your anointing of the Holy Spirit in my life. Kay Lord God, maraming salamat ulit for your word, for the lessons, Lord God, for the understanding na yung pinagkaloob sa bawat isa nandito, Lord God, sa iglesia, at sa mga nanonood online. Malayo man sila, Panginoon, I know about sila ng iyong pagmamahal. Kaya Lord God, thank you once again. Bless you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God. God bless, people of God.